Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Arthur, hindi pa tapos ang unos para kay XRP. Matapos po ang matinding pagbagsak ng market noong October 10, marami pa raw sinyales ng pangamba sa galaw na XRP. Bagamat nagkaroon na ng bahagyang rebound sa presyo, nananatiling hindi pa matatag ang kanyang position sa market. Para kay Ginong Arthur, posibleng hindi pa tapos ang correction phase at dapat mag-ingat ang mga holders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating unang tanong ay ano po ba ang nangyari noong October 10 na crash? Sabi rito ay his remarks come after the severe sell-off that occurred on October 10, which triggered widespread liquidations across major digital assets including Bitcoin and XRP. Ayan, itong nakaraang October 10 daw, isang napakalakas na sell-off ang yumanig sa buong crypto market. Apektado po rito sina Bitcoin at XRP na parehong nakaranas ng matinding pagbaba. Maraming traders ang na-liquidate dahil sa sudden price drop na ito. Sa puntong ito, bumagsak sa XRP ng higit 43% hanggang sa umabot po siya sa pinakamababang presyo nitong taong ito na nasa $1.58. Ang ganitong paggalaw ay nagdulot po ng panic sa community ng mga traders. Sa market impact, kapag may ganitong kalaking sell-off, kadalasan ay sumusunod pa ang isa pang wave ng selling bago tuluyang bumawi ang market. Kaya posibleng may second dip pa sa XRP bago tuluyang umangat. Ano naman ang kasalukuyang presyo ng XRP? Sabi po rito ay during the crash, XRP declined sharply by more than 43%, reaching a low of $1.58, its weakest level so far this year, although the token has since rebounded above $2.50. It remains down more than 13% over the past week, signaling ongoing market instability. Yan, matapos daw pong bumagsak sa presyong $1.58, mabilis na nakabawi sa XRP at umabot po siya ulit sa mga presyong $2.50. Pero kahit tumas po siya, higit 13% pa rin ang kabuang pagbaba niya nitong linggo. Ibig sabihin ay hindi pa matatag ang market at marami pa ring takot sa mga investors. Ang ganitong instability ay madalas pong magdulot ng choppy movement bago makahanap ng bagong support. Kaya sa market impact, kapag hindi po agad nabasag na XRP ang resistance sa $2.50, maaari siyang mag-stay sa sideways range at makaapekto sa sentiment ng buong altcoin market. Ano naman ang sinasabi ng technical structure ni XRP? Sabi rito ay in recent technical assessment, Arthur described XRP's latest price movement as dangerous, emphasizing that the market may still be under significant selling pressure. The analyst noted that despite the impressive rebound from the post-crash bottom, indicators on the 4-hour chart suggest that the upward momentum is weakening. Yan, ayon daw po dito kay Ginong Arthur, delikado pa rin ang technical structure ng XRP. Bagaman may rebound mula sa mababang presyo, nagpapakita raw ang 4-hour chart timeframe na humihina ang upward momentum. Ang mga indicators gaya po ng RSI at saka MACD ay nagsisimulang bumagal, sinyalis na maaring mag-retest muli sa XRP sa mas mababang support zone. Sa market impact, kapag hindi po nagpatuloy ang buying volume, posible pong bumalik sa XRP sa $2.20 na area na siyang susunod na critical support. Ano naman ang papel ng symmetrical triangle pattern sa analysis dito? Sabi po rito ay for several weeks, XRP's price had been moving within symmetrical triangle pattern with the $2.60 price level serving as a key psychological threshold. However, the October 10 sell-off forced the token below the triangle's lower boundary and two additional support zones at $2.50 and $2.20. Yan, bago pa man daw ang crash, matagal nang nasa loob ng symmetrical triangle pattern itong si XRP. Ang $2.60 ang nagsilbing psychological level kung saan madalas po siyang natatanggihan. Ngunit nang dumating po ang October 10 sell-off, nabasag ng presyo ang lower boundary ng triangle at bumagsak din sa mga support levels sa presyong $2.50 at saka $2.20. Ang ganitong breakdown ay indikasyon ng posibleng pag-extend ng downtrend. Sa market impact, ang paglabas po ng XRP sa triangle pattern ay nagbigay po ito ng bearish signal. Kaya maraming traders ang nagbawas ng positions dahilan ng patuloy na pressure sa market.
Paano naman po nakabawi sa XRP pagkatapos ng breakdown? Sabi rito ay although XRP managed to recover the $2.20 level almost immediately, it struggled to regain and sustain the $2.50 mark. Yan, bagamat mabilis daw na nakabawi sa XRP sa $2.20 na support level, nahirapan siyang maibalik ang $2.50 at manatili rito. Sa tuwing sinusubukan niyang umakyat, agad siyang natatanggihan ng resistance. Ipinapakita po nito na malakas pa rin ang selling pressure at hindi pa po sapat ang demand para itulak pataas ang presyo. Sa market impact, kapag hindi po nagtagal ang presyong $2.50, posibleng magpatuloy ang sideways movement ng XRP at mananatiling mahina ang kumpiyansa ng market sa short term. Ano naman ang ibig sabihin ng resistance sa triangle pattern? Sabi rito, when XRP attempted to re-enter the symmetrical triangle, it encountered strong resistance along the lower trend line, which halted further progress. The token is currently trading around $2.50 mark, though it has not yet broken convincingly above. Yan, sinubukan po ni XRP na bumalik sa loob ng triangle. Yan, nakikita natin dito. Pero naharang po siya ng matinding resistance sa lower trend line. Ngayon, nakapako po siya sa paligid ng $2.50, ngunit wala pang malinis na breakout pataas. Ang ganito pong setup ay nagpapakita ng stabilization, pero kailangan pa rin niyang makabalik sa triangle para masabing tapos na ang breakdown. Sa market impact, ang clear breakout sa $2.50 ay maaring magbigay ng bagong bullish signal. Pero kung mabigo pa rin siya, posibleng magtagal pa ang consolidation phase. Ngayon ay may kinalaman ba ang geopolitics sa galaw ng market? Sabi po rito ay Arthur's analysis also links the renewed volatility to broader geopolitical developments. Recent tensions following China's response to President Donald Trump's tariff threats have contributed to renewed uncertainty in global markets, extending bearish sentiment across digital asset. Yan, ayon daw po kay Ginong Arthur, may connection din sa geopolitics ang volatility. Ang tensyon po sa pagitan ng China at United States dahil sa mga tariff threats ni Pangulong Trump ay nagdulot ng takot sa global markets. Kapag bumababa po ang tiwala ng mga investors sa ekonomiya, kadalasan ay apektado rin ang cryptocurrencies tulad ni XRP. Sa market impact, kapag lumala pa ang tensyon, posibleng bumagal ang recovery ng crypto market dahil mas pipiliin po ng mga investors ang stable assets tulad ng gold or bonds. Ngayon ay kailan po muling makakabawi sa XRP? Sabi po rito ay he stressed that XRP needs to recover and hold above $2.50 before attempting to re-establish its previous trading structure. A move back into the symmetrical triangle could indicate a reversal of the current downward momentum, while continued rejection below resistance may confirm a prolonged consolidation phase near recent lows. Yan, balikan natin ang chart. Binibigyang diin po ni Ginong Arthur na kailangang maibalik at mapanatili ni XRP ang presyo nito sa itaas ng $2.50 bago makabalik sa dating trading structure. Kapag nakabalik po siya sa triangle, sinyalis ito ng reversal at posibleng magtuloy-tuloy ang recovery. Pero kung patuloy po siyang tatanggihan sa resistance, mananatili siya sa consolidation zone malapit po sa mababang presyo. Sa market impact, kapag nabasag po ang $2.50, aasahan ng market ang susunod na target na $2.80. Pero kung hindi, maaaring bumalik po siya sa $2.20 na price range. Ngayon ay bakit po hati ang opinyon ng mga analyst tungkol kay XRP? Sabi rito ay despite Arthur's caution, other analysts have presented more optimistic interpretations. Market researcher Saif pointed out that XRP's spent output profit ratio, or SOPR, fell to a 6-month low during the crash, historically signaling potential recovery periods. Ayan, hindi lahat ng mga analysts ay sang-ayon po kay Ginong Arthur. Para kay Saif, ang pagbaba ng XRP SOPR sa pinakamababang antas sa loob ng 6 na buwan ay kadalasang sinyales ng recovery. Ibig pong sabihin, maraming investors ang nagbenta sa loss at karaniwang kasunod nito ay price rebound. Sa market impact, kung totoo po ang pattern na ito, maaaring magkaroon ng 30 to 35% na rebound sa susunod na linggo gaya ng nangyari noong nakaraang crash. Ano naman ang pananaw ng ibang mga veteran traders?
Sabi po rito ay additionally, veteran trader Peter Brandt has reiterated a constructive long-term outlook for XRP. He described the asset's broader chart formation as structurally sound, implying that while short-term volatility remains a concern, the long-term trend could still favor gradual appreciation. Yan, ayon naman po sa veteranong trader na si Ginong Peter Brandt, maayos pa rin ang long-term structure ni XRP. Para sa kanya, normal lang ang short-term volatility basta't hindi po nababasag ang major trend line. Naniniwala siya na sa paglipas ng panahon, makakabawi rin sa XRP at babalik po siya sa unti-unting pag-akyat. Kaya sa market impact, ang mga ganitong pananaw mula po sa mga respetadong traders ay madalas nakapagpapatatag ng kumpiyansa sa mga investors na pwedeng magpigil ng mas malalim na sell-off. At bilang panghuli, ang opinyon ko naman tungkol dito ay sa dami ng magkakasalungat na opinyon, malinaw na nasa maselan na yugto itong si XRP. Habang si Ginong Arthur ay nagbababala ng patuloy na panganib, may mga analyst din na nakikita ang posibleng recovery. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang pinakamahalaga ay ang manatiling maingat at obserbahan po natin ang galaw ng XRP sa presyong $2.50. Kung mananatili sa XRP sa itaas nito, may pag-asang magpatuloy po ang kanyang rebound. Pero kung muling mabigo, maaring maulit po ang matinding selling pressure. Sa ngayon, ang dapat po nating gawin ay ang maghintay ng malinaw na confirmation bago po tayo pumasok muli sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.